Happy Lord's Day po, ano? Dito po tayo sa muli sa tahanan ni Ate Merly. Ang namatay na kanyang tahanan. Ito po siya, oh. Yan. Smiling face, ano po? Maganda yan. Kaya sa maglungkot-lungkutan, hindi magpasaya. Para mag-Bible study sa tahanan. Alam niyo po, bawat tahanan, merong na Bible study doon sa kalsada naman. Dalawa. Praise the Lord. Ngayon lang na yan, yung isa nagtitinda kasi nasa kalsada yung tinda niya. Kaya sabi niya, dito na lang tayo sa kalsada. Total oras naman ng rest. Wala masyadong tao. Maganda naman. Isipin niyo po kahit nagtitinda. Oh. Nagsabi lang sila kahapon kaya ko nalaman. Kaya yung sinabi ni Brother Marlon, yung simpleng araw na hindi busy. Siyempre, tanghalian, yung hindi busy na yun. Ayun, nagpaunlak naman, nakaraos kami. Ngayon, nang palis na ako, sabi ni Brother Marlon, saan ka pa pupunta dyan? Dito naman sa 102. 103 yung pinagmulan ko. Diyan lang sa kabila, 102 ka ako. Sabi niya, diyan ka na sa iskinita dumahan. Hindi ko kabisado dyan ka ako. Ang kabisado ko yun dito. Sabi, hindi, para matuto ka. Yun pala, may nilahan ng Diyos naman doon. Si Helyong. Yung palang trabaho ng Helyong na yun, nung araw, nung malakas siya, naglalako siya ng isda. Yan, ngayon may kapansanan na, kaya hindi nakapagla. Pero, ano pa rin na, alert pa naman. Kaya nakapag-Bible study rin po kami sa kalsada. Kaya, praise God, dalawa na sa kalsadang Bible study. Ano po, yan. Kaya, ngayon nasa loob tayo naman ng tahanan. Alam niyo po yung salita ng Diyos, kahit nasahan, pwede naman Kanya lang, wag lang malikot ang isip ng nakakakita. Kasi yung may mga ibang reliyon, sabi nila, bakit naman sinasalahulan ninyo ang salita ng Diyos? Kahit sa kalsada, nangangaral kayo. Ganun ba yung tingin nila? Parang hindi proper. Sa Biblia po iba yung nakalagay O sige, tignan nga natin. Meron lang tayong titignan dito. Nang magutos ang Panginoong Yesus tungkol po sa pangangaral, ang sinabi ni Yesus ay ganito po, para hindi tayo madaya, no? Yung ganong mga paniwala ng ibang reliyon. Pero mabuting bagay na sisimulan natin sa panalangin. Panginoon Diyos, sa aming Ama na makapangyarihan sa lahat. Minsan pa, samahan mo po kami sa aming pag-aaral ng mabuting balita o salita mo dito po sa loob ng tahanan ni Nanay Merly. Salamat po sa ngalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Okay? Ang sabi ng ating Panginoong Yesus, ang ganito, yung kanyang dakilang tagubili, no, the great commandment kung tawagin, ang sinabi ng Panginoong Yesus dito sa libro ng San Marcos, at sinabi ni Yesus sa kanila, humayo kayo sa buong mundo at ipangaral ang salita ng Diyos sa lahat ng tao. Halimbawa, yung nasabi ko, meron akong kanina lang, magkasunod sa kalsada. Nakapag-Bible study po ako ng dalawa. Siyempre, kung sana may kalsada, may tao, okay lang. Lalo na kung yung tao nasa kalsada, willing naman po siyang makinig ng salita ng Diyos. Kita nyo yung isa nga, sabi niya, halika pastor, doon tayo. Lumapit kami pa sa kanilang bahay. Kumuha pa siya ng silya para meron lang kami mahupuan. Diba? Kaya yung nagsasabing sinasahula daw po namin ang pangangaral kahit sa kalsada, hindi. Basta merong taong andang tumanggap sa salita ng Diyos. Willing po ako na magbigay
magbigay ng salita ng Diyos kahit saan. Basta may taong andang tumanggap. Merong halimbawa kasi dito sa isang paksa na tungkol sa andahan. Ganito ang sa chapter 14 ng Lucas. Medyo mahaba lang ng kaunti pero okay lang yun. At least nag-aaral naman tayo. Ano? Chapter 14 ng Lucas verse 15. Narinig ito ng isa sa mga kasalo niya roon. At sinabi sa kanya, pinagpala ang makasalo sa hapag sa kaharian ng Diyos. O, kita nyo? Ang intro niya, kaharian ng Diyos. Anong sabi niya? Pinagpala. Ibig sabihin, yung makakasalo ni Yes doon sa langit. Amen. Okay, tuloy na natin. Verse 16, sumagot si Jesus, isang lalaki ang naganda ng isang malaking salo-salo at marami siyang hinanyayahan. Yan, malaki ito. Salo-salo. 17, nang dumating ang oras ng andahan, inutusan niya ang kanyang alipin at pinasabi sa mga hinanyayahan, ali kayo, anda na ang lahat. Kumbaga inutusan yung alipin para yung hinanyayahan papuntahin na sa andahan. Anda na, sabi niya. 18, ngunit nagdahilan silang lahat. Pandira, ano po? Pinakakain na lang na maraming pagkain. Nagdahilan pa. Ang sabi ng una, nakabili ako ng bukid. Kailangan ko itong puntahan. Kayo na sana ang bahalang magpahumanin sa akin. 19, sinabi naman ng isa, nakabili ako ng 5 magkapares na baka at kailangan masubukan ko sa bukid ang mga iyon. Kayo na ang bahalang magpahumanin sa akin. Sinabi naman ng isa, ako'y bagong kasal, kaya't hindi ako makakadalo. Yan. 3, inanyayahan ng katulong. Pina-invite sila ni Jesus. So, nagdahilan. Ang nakalagay, nagdahilan. 21, bumalik ang alipin at ibinalita ito sa kanyang Panginoon. Nagalit ang Panginoon, sinabi sa alipin. Ito, pumunta kayo agad sa mga lansangan at sa mga makikipot na dahan ng lungsod at isama mo rito ang mga maiirap, mga lumpo, mga bulag at mga pilay. 22, pagkatapos sinabi ng alipin, Panginoon, nagawa ko na po ang iniutos ninyo, ngunit marami pang bakanting upuan. 23, kaya sinabi ng Panginoon sa alipin, pumunta ka sa mga lansangan at mga dahan at sa pilitan mong pumarito ang sino mang makita mo upang mapuno ang aking bahay. Oh. Saan pinahayo ng Panginoon ang kanyang alipin? Makikipot na dahan, iskinita, sa kalsada. Kaya hindi po nasasawla ang salita ng Diyos kung binabahagi mo sa mga tao sa kalsada. Yung iba po kasi mga reliyoso, akala mo napakagaling eh. Hindi ko po sila pinipintasan kung yun ang kanilang gusto. Ang sabi naman niya, ipangaral nyo sa buong mundo ang salita ng Diyos sa mga tao. May mga tao sa street corner, mga lansangan, nanda naman pong makinig. I-share nyo ang salita ng Diyos sa kanila. Malay ninyo, yung isa nga kanina, 3 beses na siyang nagtangkang magpakamatay. Isipin nyo.
Ang pangalan niya si Ilyong. 2 beses nagbibigti. Eh, nakikita siya ng anak kaya hindi natuloy. Yung pangatlo, sabi niya, sunugin ko na lang itong kwarto ko. Aba, pag sinunog mo yan, sunog itong buong komunidad ninyo. Eh, siyempre, dito po sa Tondo, tabi-tabi lang ang bahay. O, di bali, kung ikaw lang masunog ka, pati yung kapitbahay mo, sunog. Nung nakaraan Sabado, may nasunog mo, tinagapan po ng bumbero. Pero kahit pa paano, meron pa rin po na terrorismo. Iba ang sunog eh. Uubusin ka lahat. Po, yung kasabihan nga ni, di ba, di manakawan, huwag ka lang masunugan. Eh bakit? Yung manakawan, may titira pa siya eh. Yung masunugan, meron din tira pero abo. Mga huling. Ano po, yan. Kaya dito, makikita ninyo, ipinagutos ng Panginoon yung pangangaral sa street corner. Ito po'y pangangaral. Ngayon, yung mga sinabi niyang anyayan, yun pong mga may kapansanan. Oh, alam niyo po yung may kapansanan pag pinangaralan mo? Bihirang may kapansanan na tumatanggi. Mas karamihan pag may kapansanan, gusto nila yung pangangaral kahit sa kalsada. Oh. Pero yung mayayaman tatlo, anong sabi nila? Pasensya na. Bago akong kasal, pasensya na. Bagong biling baka, papractice ko sila sa bukid. Pasensya na, ganito yung support. Isipin nyo, Diyos na po ang nag-ahanyaya. O halimbawa, may sakit ka. Anong sabi ni Jesus? Dito po sa 11:28. Simulan natin ang basa sa 25. Nang panahong iyon, sinabi ni Jesus, Ama, okay, Mateo 11, tama. Ama, Panginoon ng langit at lupa, salamat sa iyo sapagkat inilihim mo ang mga bagay nito sa mga marunong at matalino at iniyag mo naman sa mga mga may kaluhubang tulad ng sa bata. Oo, Ama, sapagkat ganun nga ang nais mo. 27. Ibinigay na sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakakilala sa anak kundi ang Ama, at walang nakakakilala sa Ama kundi ang anak, at ang mga pinili ng anak na pagpapayagan niya. 28. Lumapit kayo sa akin kayong lahat na nahihirapan at lubang nabibigatan sa inyong mga pasanin, at kayo bibigyan ng kapahingaan. 29. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingaan. Sabi ni Jesus, come to me. Nung panahon na yon, ito po ay mangyayari sa langit. Yung mga dito sa ibabaw ng lupa, yung mga tumanggi, hindi po sila makakapasok sa langit. Kaya sinabi ng Panginoon, sige, ayaw ng mga may pera, puntahan ninyo yung mga may sakit. Makita niyo po. Hindi po talaga nawawalan ng tao na andang makinig ng salita ng Diyos. Kung ayaw ng mga matino, punta mo yung may depresya. Nung araw, meron akong Bible study, retiradong piskal. Siyempre, matalino yun, matandang babae. Aba, gusto niya, mas magaling pa siya. Sabi ko, hindi po. Hindi po pwede yung gusto niyo. Dinadaan pa ako sa mga pilosopo eh. Sabi niya pa, bakit nabuhay ka ba nung panahon ni Juan? Siguro, tingin niya sa itsura ko at itsura niya malayo. Piskal eh, matalino. At hindi lang yun, sigurado may kaya sa buhay yun. Yung pamilya, nakapag-aral ba naman ng abogado eh. Hanggang mag-retiro ng piskal, ako makita niya, ganito itsura. Kalbo na. Kaya siguro na ano niya yung sarili niya at sa sarili ko. Hindi ko na binalikan yun kasi ayaw niya.
Meron, mahirap naman sa buhay. Pero, anong ginawa? Magbuhat dito, magbuhat ngayon. Huwag ka nang babalik. Di wag, ako naman. Oh. May mayaman, may mahirap din po. Na sadyang yung salita ng Diyos, ewan ko kung ano matatawag doon. Kaya sabi ni Jesus, sige, ayaw ng mga mayayaman, pumunta kayo sa mga mahirap. Yung bulag, pipi, bingi. Isipin niyo po. Yun po, pinahanap ni Jesus. Oh, di po ba? Sila yung makakasama sa langit. Kaya doon sa simula, anong nakalagay? Sige. Ano kasi nakalagay doon? Sabi niyo, oh. Ang nakalagay doon, ito, sa 14:15, narinig ko ito, isa sa mga kasalo niya, kasalo, roon at sinabi sa kanya, pinagpala ang makasalo sa hapag ng kaharian ng Diyos. Kung dito po may tinatawag silang Last Supper, maging sa langit man po, meron silang Last Supper. Kaya doon mapalad yung nandun. Sino yung nandun? Ang sabi ni Jesus sa Mateo 6:9, 10 pala, 10. Dumating nawa ang iyong kaharian, masunod nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Yun kung sumunod sa kalooban ng Diyos, dito sa lupa, yung pinanyayahan ng Panginoong Yesus, pumunta sila, sabi nila, Panginoon, kulang pa. Anong sabi niya? Bumalik kayo. Lahat ng masalubong na ninyo. Kita niyo po. Pati yung masasalubong lang. Kinakausap. Ganun po talaga ang pangangaral. Ang pangangaral po, walang pinipiling lugar. Walang pinipiling tao. Kung gusto, di sige. Kung ayaw, di wag. Pero lagi natin tatandaan, mayroong ikalawang buhay sa future. Kaya ito mapalad, nandun sa langit, yun po yung tumugon sa panawagan ng ating Panginoong Yesus bilang hari ng buhay nila. Kaya tandaan niyo po, ang Biblia po ay batayan ng pananampalataya. Kaya natin po dinadala sa tao, hindi upang, yung iba, sabi, ay, nagmamarunong yan. Yung iba, yan, mayabang yan. Hindi. Nagsishare lang po tayo patungkol po sa salita ng Diyos. Kasi po, kung hindi tayo ma-share, bakit? Alam niyo po, sabi ni Pablo, ang pananampalataya ko ay nagsisimula sa sa Roma chapter 10. Chapter 10 verse 17. Kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. Pangangaral tungkol kay Kristo. Doon nagkakaroon ng pananampalataya ang tao. Yung isang more than 40 years old na nagkaroon ng sakit na pinanganak na yung palingado niya yung mga paa. Pero nung dumating po si Pedro kasama si Juan nangaral, nung oras na yon, bahay ba yun? Hindi. Nasa harap lang ng simbahan, nagpapalimos. Pati yung nagpapalimos, Bible study nila. Namili ba sila ng lugar? Hindi. Kasi nung dumadaan sila Pedro doon, nagkataon, nandun yung nagpapalimos. Dito po sa chapter 3 yan. Kung may Bible kayo, mahaba kasi yung chapter 3. Kasi tatapusin nyo yun, Sinushortcut ko lang. Ay, binibrief ko na. Alam nyo kung anong taon nito. Sige, tingnan lang natin yung simula niya. Minsan nagpunta sina Pedro at Juan sa templo alas 3 ng hapon noong oras ng panalangin. Sa pintuan ng templo,
na tinatawag na pintuang maganda, may isang lalaking lumpo mula pa nang ito'y isilang mo. Kita nyo? Dinadala ito sa templo araw-araw upang mamalimos sa mga taong pumapasok doon. Nang makita nito sina Pedro at Juan na papasok sa templo, siya'y humingi ng limos. Yun ang naging parahan, yung paghingi niya ng limos. Kaya ang sabi ni Pedro, sinimulan na niya pangaralan. Nung nag-eye to eye sila, na inaakala ni Lumpo, magkakaroon siya ng datong. Pero nung sabi ni Pedro, tumingin nga sila sa kanila sa pag-asang siya lilimusan. Ngunit sinabi ni Pedro, wala akong pilak. Grabe, pero pala ng pilak. At ginto. Gaano kaya kalalaki yung pera nun? Ganito, ganyan. Naalala niyo yung kay Judas? Yung 7 perasong pilak ba yun? Kaya hindi nakalagay kung gaano kalalaki eh. Yun ang pera pala nun. Siguro, ewan ko gaano kalalaki yun ha. Wala kasi naka-drawing at saka identify kung paano, kung ilang kilo, whatever. Ano? Basta pilak at ginto, sabi ni Pedro, wala ko yan. Ngunit, kung ano ang mayroon ako. Yan. Yung mayroon ako. Ay siya kong ibibigay sa iyo. Ano ba yung mayroon si Pedro at Juan? Di natural, salita ni Kristo. Mangangaral sila ni Kristo sa panahon na yun eh. Sa ngalan ni Kristo Jesus na taga Nazaret, tumayo ka at lumakad. So, ito na po yung salitang nag-Bible study na po si Pedro sa lumpo. So, nagsimula po siya nag-Bible study nang sumampalataya po itong lumpo. Anong sabi? Inawakan niya sa kanyang kamay ang lumpo at itinayo noon din lumakad ang paha. Lumakas ang mga paha at bukong-bukong na lalaki. O, kita nyo? Palukso itong tumayo. Kita nyo? Lumukso pa. Mula sa pagiging lumpo, lumukso. Gaano kaya kalakas ang lukso nito? Ano po, no? Tumayo, magsimulang lumakad. Pumasok siya sa templo kasama nila, naglalakad, lumulundag, nagpupuri sa Diyos. Kita niyo po. Tama si Jesus. Kahit saan meron tao. Ito naman mga ibang nagpapakilalang, totoo yan. Sabi pa nila pati nga yung pagpipray nyo sa kalsada, grabe! Kung bumatikos itong grupong ito. Alam nyo sino yon? Si Soriano. Yung ubod ang mayabang. Pati yung mga ganyan, binabatikos pa. Ewan ko, anong isip ang mayroon siya? Bakit nyo pag pinag-pray? Pati yung panalangin. Grabe, ano? Ngayon, ang edad po ng tao na pinagaling ni Jesus ay, ang lalaking pinagaling niya ay mahigit ng 40 taong gulang. More than 40 years old. Since birth, lumpo. Halimbawa, sabihin na natin, 48. Nung 48, nakatagpo niya ngayon si Pedro at Juan. At dahil nakinig siya kay Pedro at kay Juan, doon po umilos ang Diyos sa buhay niya. Kita niyo? Ang tagal, ano? Siyempre, alam niyo, ang utos ng Diyos kasi, hindi talaga pwedeng makontra yan. Yun ang sinasabi ni Jesus. Ayaw ng mayaman. Puntahan niyo yung mga depresya. Kulang pa.
Lumabas kayo, lahat ng masalubong na ninyo. Atagin nyo para mapuno ang aking tahanan. Ganyan po ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Gusto niya makarating tayo ng langit. Ang problema lang ay alam niyo kung ano, mga tao rin po. Ito yung mga, pasensya na, paumanin po, pasensya na. Alam niyo po yun. Meron ko isang bina-Bible study yan. Pag wala siya, siyempre hindi ako nagba-Bible study. Kaya sabi niya sa anak niya, pag wala ako, nandiyan kayo, nandiyan si pastor, pwede ba papasokin nyo? Mag-Bible study kayo. Meron isang nanay na ganyan. Bakit? Kailangan pa ba nandito ako? Kasi naghahanap buhay po yung nanay. Di po ba? Pero iba naman yung isang Bible study sa isang bahay. Sabi ng tatay, gusto ko ng Bible study. Sabi ng nanay, walang tao. Kumukontra yung nanay. Pero yung asawa, gusto niya kasi nga, gusto niyang mahani yung mga anak niya. Kasi, siyempre, lumalaki na nga po yung mga anak niya. Para lumaki man lang sila ng... Kasi yung lugar na yon 10 taon, 11 years old, nabubuntis na. Baka magaya ang anak ko sa mga ito, sabi niya. Kanya lang yung nanay, siyempre, alam niyo sa mag-asawa, napakalakas ng impluensya ng nanay. Totoo yan, napakalakas ng impluensya ng nanay pagdating sa ganyan. Para bang yung pagkagiging tatay, nawawala. Ako. Sige po, no? Hanggang dito na lamang. Sana meron kayong natutunan, ha? Lagi niyo pong tatandaan, ang pangangaral, wala pong pinipiling lugar. Ha? Kasi po, hanggat may tao receptive, yun ang mahalaga. Kagaya ng tahanang ito, kung makilala ko po sila is, receptive po sila hanggang yun. Kaya yung daan ng pagpapala ay nasa pangangaral. Tandaan nyo, ang daan ng pagpapala ng Diyos ay nasa pangangaral. Unang Korinto 9:23. Salamat po, Panginoong Diyos, sa iyong pagtuturo sa amin. Pinakilala mo lang sa amin na kahit saan pwede po kami mangaral. Hindi po pinipili yung lugar o kung ano man yung estado ng tao. Kailangan madala po yung mabuting salita o ebanghelyo o salita ng Diyos sa mga tao. Salamat po sa ngalan ng Jesus. Amen. Dito po kami sa tahanan ni Ate Merly. Minsan pa para makita niyo po. Baka akala niyo walang kasama yan o smiling face. Ano, pang 1,000 po yan. Di ba sa artista meron 1,000. Sino ba yun, Ate Merly? Yung, hindi meron di ba sa artista? Ano bang pangalan nun? Rita Avila. 1,000 smile. Pag ngumiti daw siya, para siyang Mona Lisa. Hindi po, sa showbiz po, hindi kasali yun, ano? Sige po, ito, inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Nawadat na kayo ng video nito, nasa maayos na kalagayan. Thank you for watching, Barangay 102, Soniti, Tondo, Manila.